Pwede mo bang pakasalan ng pinsan mo? Alamin po natin. Sa batas po natin, mayroong tinatawag na marriages that are contrary to public policy. Ano po ngayon ang public policy natin? Ang nakalagay po sa batas, sa family code, hindi ka pwede magpakasal sa relative mo by consanguinity within the 4th civil degree. So itakal po natin to, no, i-breakdown natin. Kapag sinabi mong consanguinity, blood po yan, no? Ibig sabihin, kadugo mo talaga yung kamag-anak mo na yan. Hindi po galing sa kasal, galing po sa dugo. Okay, so ngayon sa 4th civil degree naman tayo. Ano po ba ibig sabihin nito? Pag sinabi nating 4th civil degree, malamang yung 3rd, yung 2nd, yung 1st degree, hindi mo rin pwedeng pakasalan, di ba? So alamin po natin, no? Bibigyan ko kayo ng examples ng mga relatives within the 2nd civil degree, within the 3rd civil degree, and within the 4th civil degree. Okay, simulan po natin. Pag sinabi natin first civil degree, aba, magulang mo, anak mo, first civil degree yan. Hindi ko na kailangang i-mention yan kasi alam naman nating incest, hindi talaga pwede kasalan dyan. No? Illegal po talaga yan. O ngayon, second civil degree naman po tayo. Sino po ba ang mga relatives natin within the second civil degree? Lolo, apo, ano pa? Kapatid. Yan po ang mainit dyan. Kapatid. Hindi natin pwedeng pakasalan yung kapatid natin. Parang Game of Thrones lang, di ba? Sa mga nanonood dati. Hindi po pwede yan actually. Incestuous marriage din po ito, no? Hindi lang po siya marriage contrary to public policy. Incestuous marriage po siya. Para po itong kasalan sa magulang at saka sa anak. Pag nagpakasal si nanay at saka yung anak niya, incest po yan. Pag nagpakasal si tatay at saka si anak niya, incest yan. Pag nagpakasal ang dalawang magkapatid, whether half blood o full blood yan, incest din po yan, no? So, void marriage po ito. O ngayon, pumunta naman tayo sa relatives within the 3rd civil degree. Sino po ba ang mga examples ito? Aba, tito at saka pamangkin. 3rd civil degree ito, illegal din po ito. Void din yung marriage kasi nga contrary to public policy. Hindi po incest kasi hindi naman direct relative, collateral relative, pero void pa rin po yan dahil contrary to public policy. O ngayon, pumunta na tayo sa 4th civil degree. Babagating ko sa inyo, hindi po pwedeng magpakasal ang magpinsang buo kasi nga 4th civil degree po ito. Natandaan nyo, ang magpinsang buo, hindi po pwedeng magpakasal, pero ang pinsang makalawa, pinsang makatatlo, pinsang makaapat, yung kapitbahay niya na pinsan mo daw, kayo lahat, okay? Alam niyo naman sa probinsya, basta kakilala mo, kapitbahay mo, pinsan mo. Pero alam naman natin na kung magiging pinsan man yan, 5th, 6th, 7th civil degree na yan. So with that being said, pwede bang magpakasal? The answer is yes. Basta simulan natin na pinsang makalawa and so on. Legal po yan, no? Valid yung marriage. Kasi po ang tingin ng batas, ang tingin ng family code, ang marriage mo sa pinsan mong makalawa is a marriage with a stranger. Hindi mo na po siya kamag-anak under the family code. Strangers na po kayo. Legal na po yung kasal. O ngayon, sana po malinaw. Kung gusto nyo ng ganitong types ng video, syempre, i-like nyo to, mag-comment kayo, i-share nyo rin po yung video. So alam ko kung ano yung content natin for the next video. Salamat po.